Bakit nga ba ako nagpalagay ng brace ulit? After 10 years. Nagpo-brace ako dati pero ibinalik na ulit kasi may mga nakikita dito sa ngipin ko and para hindi bumalik yung migraine ko na nangyayari every month. Unahin natin ang mga reasons. Ang pinakauna is tabingi yung jaw ko parang ganito. Ganun daw. Pag sa normal, hindi talaga halata. Pero kasi yung alignment ng ngipin ko parang nagganon siya. So, piwis, parang ganon yung tawag namin dito. Piwis daw pala ako, ganon. And then secondly, naiipit yung joints ko dito. Kaya nagkakaroon ako ng migraine every month. Yun yung isang reason. Kaya dapat i-align dito. Kaya nakasuot ako ng splint every day. Number 3 naman is bumabagsak yung mga molars ko. Parang unti-unti siyang lumoloob, no? Parang gumaganon siya. So, parang hindi ako makanguya. So, yun yung napansin ko. And then, yung pang-apat is na bumabalik yung alignment. Parang nagugulo ulit siya. And, hindi masyadong naayos yung nasa roots ng ngipin. Kaya, kailangan talaga na ulitin. Tapos, may improve daw yung neurological health ko. Ano nga ba ang napansin ko nung nagpalagay na ako, no? Ayan. Unang-una, yung appearance ng, syempre, ng bunganga ko. Makikita nyo, there's something na bakal dito sa ngipin ko, up and down. So, nung first 2 weeks, hindi nilagay masyado dito, no? Kasi nakasplint ako. Pero ngayon, ayan, kompleto na, ganyan. Tapos, ang number 2 naman is yung changes sa pananalita. So, napansin ko sa sarili ko na hindi ko masyadong napropronounce yung letter S. So, yes, aminin ko, meron akong pagkatuti, pero mas lalong meron akong pagkatuti. Mas nahalata yung pag-pronounce ko ng letter S na instead of S. Ayan, no? Hindi ko na ipropronounce yung letter S ng maayos. Parang S. Nagiging ganyan. Kaya very careful ako kapag nagsasalita ako sa vlog. Number 3 naman is yung mouth sores. Yes, nagkakaroon tayo ng mouth sore. Lalo na yung mga tusok-tusok dyan, no? O yung tusok-tusok dito. Ayan, lalo sa loob kasi natutusok yung sa buccal natin dito. So, very careful ako. Gumagawin ako kasi medyo naiipit talaga siya. Ayan, naiipit yung laman loob sa yun yung discomfort na napansin ko din. And then, yung number 4 naman is yung pain. Kasi, naka-brackets siya, unti-unti siyang naggagalaw, no? Kaya kapag gumagalaw yung ngipin, syempre, hindi siya stable. Medyo masakit siyang galawin. Kaya hindi ako masyadong nakakakain ng matitigas na bagay. So, kapag may mga matitigas, hindi ko talaga siya nangunguya, no, ng maayos. Yun yung isa sa mga discomfort din na napansin ko since nagpalagay ako. At medyo nagiging sensitive siya kapag umiinom ako ng malamig or kumakain ako ng mga malalamig such as ice cream or nagbumumug ako ng medyo malamig na tubig. Ayun, nararamdaman ko yung sensitivity. So, nagkakaroon talaga ng sensitivity kasi nga gumagalaw sila. Kaya, yun lang yung napansin kong isa sa mga discomfort kapag nagpalagay ka ng bakal sa ngipin mo. Katulad nito. Ang ginamit naman na bracket sa aking ngipin ay itong US-based na brackets, Synergy brackets. Ayan po, US-based po siya. And ang kaibahan niya as compared before is that mas malaki siya. Ayan, mas malaki tapos, mas marami yung parang spines niya, no? 6 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As compared sa pinalagay ko dati na China-based brackets na 4 lang yung niya. 1, 2, 3, 4. Yun yung China. Kaya parang mas hindi siya gaano malakas yung power niya na i-align yung ngipin. Ito kasi mas mabilis daw na mag-align ng ngipin. Ayan. So, ayan, no? Kaya mas ramdam ko yung presence ng bakal dito kaysa nung last na nagpa-brace ako. And mas maganda tong US-based na bracket kaysa sa China-based bracket. Ayan, no? In terms of quality talaga. Ayan. So, makikita mo daw yung effectivity niya months, hindi years. Ayan. Tsaka in-explain naman ng dentist sa akin yung kaibahan ng paggamit nito kaysa sa mga China-based brackets, no? So, ang ganda ng dito, ang ganda talaga, no?
maganda siya and makikita mo talaga na parang jewelry yung atake niya. Ayan, jewelry yung atake niya. Tapos, makahalata mo talaga na hindi putyo-putyo yung ginamit na brace bracket sa ngipin ko. Tapos, kapag nagpapalagay ako ng parang adjustable rubber, hindi masyadong halata dito, no? Pero, ayan, color green, neon green, ayan yung color niya. Hindi siya masyadong halata as compared sa China na kapag nagpapa-adjust ako ng ngipin, mas malaki, mas prominent yung itsura ng rubber niya. Ito kasi ganyan, no? Kasi mas malaki yung bracket niya. Ayan, kaya na itatago yung adjustable na rubber. Kasi ganito yung ginamit. Pag China kasi, na itatago yung bracket. Ayan. Ang pinaka number 1 na pangtanggal ko sa mga mouth sores habang naka-brace ako is itong mouthwash. So, hindi ito sponsored ads ha. Ang effectivity kasi sa akin kapag nag-gargle ako, nawawala agad yung mouth sores ko in after 1 day o kaya after 2 days. 2 days kapag medyo sobra yung number of or yung size ng mga sores, no? Lalo na sa mga may spines dyan. So, natatanggal siya agad kapag nag-gargle and nape-prevent yung pagkakaroon ng mouth sores. Tapos, secondly, pag nagmumubog ako agad, hindi ko na kailangan mag-toothpick o kaya mag-floss kasi natatanggal naman kaya naman ng gargle eh. Pero yun nga lang, yung toothpick, yun lang yung or nagbabrush ako agad. Ayan. So, yun yung isa sa mga remedies ko para hindi maiwasan ko yung discomfort habang naka-brace. Tapos, ang isa pa is, ito yung sinasabi kong splint. Ayan. Para siyang same din sa mga ginagamit sa pustiso, no? Ayan, yung splint. Ang gagawin is, para i-realign dito ko, ganyan siya, iaayos. Ayan. And then, magkakaroon ng space between the joints dito, no? Para hindi sila naggaganon-ganunan. At yun daw yung nagkakakos ng migraine kasi naiipit yung dugo, yung daloy ng dugo dito. Kaya, kailangan daw na magkakaroon ng konting space. So, ganito yung gagawin ko. Ayan. Yun nga lang, dito mapapansin ko na hindi ako makapag-pronounce ng letter S masyado. And tahimik lang ako kapag nakaganito. So, kapag every time, kahit ako kumakain, ayan. Tapos, hinuhugasan ko na lang siya pag hindi matanggal yung pagkain. Ayan. So, ganyan. Hindi siya halata. Ganyan siya. So, feeling ko parang nakapustiso na rin ako. And, matirinig nyo talaga yung pagbigkas ko ng letter S. Hindi ako nagsisisi na nagpalagay ulit ng brace kasi alam ko makakapag-benefit ito sa aking health. Hindi lang sa oral health, kundi sa neurological health, no? So, sana may natutunan kayo dito sa vlog na ito para magkaroon kayo ng idea yung ano ang mangyayari kapag nagsuot ka ng brace. At nakita niyo naman siguro sa akin, no? Hindi ako masyado makapagsalita. Ayan. So, anyway, thank you for listening and sana meron kayong natutunan sa video na ito at nakarelate kayo. Okay? So, follow me na lang sa Instagram, The Story of Anthony, for more about me. So, thank you and have a wonderful day.